welcome sa first video ko. At ngayon ay i-discuss ko ay isang method ng pag-divide ng polynomials aside from the long division. Itong tinatawag na synthetic division. Okay, so ang synthetic division ay mas madali daw, sabi ng iba. Sabi naman ng iba, mas madali yung long division. So, I guess depende siya sa tao. So, ano nga ba yung pinagkaiba ng synthetic division sa long division? So, ang synthetic division kasi more on algorithm siya. And then, ang long division naman is more on analysis. Okay, although pareho naman silang division. At siguro sa next video, i-discuss ko kung bakit nga ba gumagana yung synthetic division. Okay. So, ngayon is gagawin natin yung synthetic division. So, bago natin gawin yung synthetic division, since ito yung basic synthetic division, meron tayong kailangang conditions na dapat i-satisfy. So, una, kailangan yung dividend natin or yung numerator ay kailangan naka-arrange from highest degree to lowest degree. And then, kailangan kumpleto sila ng term. So, ang highest natin is x to the fourth. So, merong x cubed, merong x squared, merong x, merong constant. So, kumpleto siya. And then, ang next thing na dapat natin consider is yung denominator. Kailangan linear siya. At kailangan ay 1 yung coefficient ng x natin. Okay. So, since itong given natin ay nasa-satisfy na yung condition natin, pwede natin gawin yung synthetic division. Okay. So, itong symbol na to, ito yung ginagamit natin for synthetic division. Although, pwede kayo gumamit ng preferred symbols nyo. Pero ito yung normal na ginagamit sa synthetic division. Okay, so ang gagawin natin, kailangan natin i-copy yung coefficients ng numerator natin. So, sa x to the fourth, ang coefficient ay 1. Sa x cubed, coefficient is 2. X squared, coefficient negative 6. X, coefficient ay 5. Then, constant, coefficient ay 20. And then, sa part naman na to, ilalagay natin yung divisor natin. So, pero ang kukunin lang natin is yung constant part. So, pero negative nun. So, ang constant natin na ay positive 1. So, ang positive 1 ay negative nun ay negative 1. Okay. And then, so first step is to bring down yung number sa pinaka-left. So, 1. And then, 1 times negative 1 ay negative 1. And then, add 2 plus negative 1 ay 1. Then, 1 times negative 1 ay negative 1 ulit. And negative 6 plus negative 1, negative 7. Negative 7 times negative 1, 7. 5 plus 7, 12. Then, 12 times negative 1 ay negative 12. Then, add ulit 20 minus 12 or 20 plus negative 12, 8. Okay, so ito na yung answer natin. Pero hindi yan yung final answer. Okay. So, since linear lang yung given natin na divisor, so yung isang term sa pinaka-right, yun yung remainder natin. Okay. And then, lahat ng nasa left, yun yung quotient part. So, yung 12, yung nasa 0 degree, or yung constant natin. Okay. And then, 7 yung nasa first degree. Then, tong 1 na to ay ang second degree. Next is third degree. Okay. So, dapat tandaan nyo yan. Kung hindi linear yung divisor natin, halimbawa ay quadratic yung divisor natin, so, dalawang term sa pinaka-right, yun yung remainder natin. And then, the third one will be the constant. Okay. So, dapat tandaan yun. And then, so, kung natin sisulat yung sagot natin. So, itong nasa pinaka-left, yun yung magiging x cubed. So, coefficient niya is 1. And then, yung sunod, x squared, may coefficient na positive 1.
And then sunod ay yung x, coefficient -7. And then sunod yung constant na 12. And then yung remainder natin, which is 8. And then lalagay lang natin ng over yung divisor natin. So, ito na yung final answer natin. Okay, so what if hindi na satisfy yung condition natin sa una? Halimbawa, merong missing term o kaya naman hindi linear yung divisor natin. So, yung mga yun, i-discuss natin sa next videos natin. Salamat sa panonood!